Nawawala. Isang buntis na babae ang nawawala. Pero ang masaklap, maski ang dalawa nitong anak na bata pa ay nawawala rin. Kaya parang 4 na katao ang nawawala. Ang nanay, ang 2 anak, at kasama ang nasa loob ng tiyan ng ina kasi may buhay na rin ang nasa sinapupunan nito. Kaya naman, isang lalaki ang humingi ng tulong sa mga pulis habang umiiyak. At ito ay ang asawa ng babae na si Julio Manabat, ang padre de pamilya ng pamilyang nawawala. Ngayon, mga kabayan, ganito kasi ang nangyari. Si Julio Manabat ay 34 na taong gulang at isa sa mga kilalang mekaniko sa bayan ng Sigay, Ilocos Sur. Hindi man siya mayaman, sapat lang ang kinikita niya sa kanyang maliit na talyer para mabuhay ng maayos ang kanyang pamilya. Bata pa lang ay natuto na siyang magkumpuni ng makina mula sa kanyang ama. Kaya pagdating sa tamang edad, nag-ipon siya ng pera para makapagpatayo ng sarili niyang talyer sa gilid ng pangunahing kalsada ng bayan. Habang lumilipas ang panahon, dumami ang kanyang mga suki. Mula sa mga jeep, tricycle, motorsiklo, hanggang sa mga sasakyan ng mga negosyante at magsasaka. Kay Julio dinadala ang mga ito kapag may kailangang ipagawa. Bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya para buksan ang kanyang talyer. Kasama niya ang isang termos ng kape at maliit na transistor radio na nagpapatugtog ng balita at mga sikat na kanta noong panahong yon. Hanggang hapon ay abala siya sa pagkukumpuni ng mga makina. Sanay na ang kanyang mga kamay sa grasa at langis. At halos kabisado na niya ang bawat piyesa ng iba't ibang sasakyan. Marami ang humahanga sa kanya dahil matulungin siya. Kapag nasisiraan ang motorsiklo o tricycle, agad siyang tumutulong. Dahil dito, mataas at nirerespeto siya ng kanyang mga kababayan na taga-Sigay. Sa loob ng kanilang bahay, isa rin siyang mabuting asawa at ama sa paningin ng maraming tao. Kasama niya ang kanyang asawang si Gina Manabat, isang masipag na may bahay na nagtitinda ng lutong pagkain sa palengke, at ang kanilang 2 anak na babae na sina Lira at Mona. Tapos ay 5 buwang buntis din si Gina sa kanilang 3 anak. Madalas silang makitang magkakasama sa simbahan tuwing linggo, namimili sa palengke, o dumadalo sa mga pista at pagtitipon sa barangay. Para sa maraming tao, isa silang masaya at maayos na pamilya. Pero hindi alam ng marami na may mga bagay na itinatago si Julio. Alam niyo naman ang realidad ng buhay, mga kabayan. Wala namang talagang perpektong pamilya. At ganito rin ang buhay ng mga Manabat. Dahil habang lumalaki ang kanyang talyer, unti-unti ring nagbago ang kanyang ugali. Mas madalas na siyang umuwing gabi at palaging sinasabing marami lang siyang inaasikasong sasakyan. Hindi naman naghinala si Gina dahil alam niyang masipag ang kanyang asawa. Kaya marami talagang customer sa talyer nila. Pero ang hindi alam ni Gina ay may kalaguyo na si Julio ng mga panahong ito. At dito, nalalabas ang pangalang Teresita Almerol. Dahil kadalasan pala, kapag ginagabi itong si Julio, ay hindi na makina ang kinakalikot niya, kundi ibang babae na ang mini-mekaniko nito. Noong 1996, unang nagkakilala sina Julio Manabat at Teresita Almerol. Noong panahong yon, 2 taon nang kasal si Julio kay Gina. Mga nasa 1 pa lang ang anak nila noon, at buntis si Gina sa pangalawa. Ibig sabihin, matagal na ring niloloko ni Julio ang kanyang asawa. Ganito nagkakilala si Julio at Teresita. Dumating sa talyer ang isang lumang pulang motorsiklo na may sidecar na halos ayaw nang umandar. Ang may-ari nito ay isang 28 taong gulang na guro mula sa karatig bayan ng Suyo, si Teresita Almerol nga. Papunta sana siya sa paaralang pinagtuturuan niya nang biglang tumirik ang kanyang motorsiklo sa gitna ng kalsada. Sabi naman ng lalaking nagmamaneho ng tricycle niya, itulak ang motorsiklo papunta sa talyer ni Julio. At nang dumating sila sa talyer, kahit marami nang naghihintay na sasakyan, agad siyang tinulungan ni Julio. Mahigit 2 oras niyang inayos ang makina hanggang sa muli itong umandar. Nagpasalamat si Teresita at sinubukan pa niyang magbayad ng mas malaki, pero tumanggi si Julio. Minsan lang naman itong nangyari. Ingatan mo na lang ang biyahe mo, nakangiti niyang sabi sa teacher at sa driver. Mula noon, naging regular nang nagpupunta si Teresita sa talyer.
Hindi lang para magpagawa ng motorsiklo, kundi kahit sa simpleng pagpapahangin ng gulong o pagpapalit ng langis. Sa bawat pagpunta niya, mas humahaba ang kanilang usapan. Napag-uusapan nila ang buhay sa probinsya at ang hirap ng paghahanap buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, naging malapit na sila sa isa't isa. Kapag napapadaan si Teresita sa Sigay, dinadalhan niya si Julio ng tinapay o kakaning galing sa kanilang bayan. Bilang kapalit, libre namang nililinis ni Julio ang motorsiklo ni Teresita o inaayos ang maliliit nitong sira nang hindi na naniningil. Unti-unti ring napansin ng mga tao sa talyer na madalas dumaan ang guro. Pero dahil kilala si Julio bilang magalang at matulungin, wala namang nagduda sa dalawa kung ano na ang pinagagawa nila. Habang tumatagal, unti-unting nahulog ang loob ni Julio kay Teresita. At ganun din si Teresita. Walang eksaktong salaysay kung kailan nga nagkamabutihan ang dalawa. Pero napansin na lang yon ng ibang kasama ni Julio sa talyer na minsan ay parang si Teresita ang asawa ni Julio kung kumilos ito. Ramdam ng mga lalaki sa talyer na may nangyayari na sa dalawa sa kama. Mas madalas nang nagkikita ang mga ito. Hindi na lang yon dahil sa tricycle ni Teresita na ipapapasada niya sa iba. Madalas silang magkita sa mga bayan na malayo sa Sigay para hindi sila makilala o walang makatiklo sa kababuyang ginagawa nila. Malandi din itong teacher dahil kahit saan ay sumasama siya kay Julio. Siyempre, gusto-gusto naman yon ni Julio dahil dalaga pa ang teacher at mas bata kaysa sa asawa niya. Alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Ayon kay Teresita, ilang beses ding sinubukan niyang tapusin ang kanilang relasyon. Pero sa bawat pagkakataon ay nagkakabalikan pa rin sila. Habang lalong tumitindi ang relasyon nila, lalo ring dumarami ang kasinungalingang sinasabi ni Julio sa kanyang asawa at mga anak. Pero lagi na silang nag-aaway noon ng kanyang asawa dahil nakarating na rin kay Gina ang chismis tungkol sa malanding teacher na kinakalantari ng asawa niya. At sa pag-aaway na yon ng madalas, sabi ng mga nakakarinig na kapitbahay, ay nagtaka na lang sila nang nawala na lang bigla si Gina Manabat at ang dalawa nitong anak. Pero nang naumpisahang mag-imbestiga ang mga pulis, ay dito lumabas ang tunay na nangyari. At ito yon, mga kabayan. Isang gabi, rinig na rinig ng mga kapitbahay ang sigawan ni na Julio at Gina habang nag-aaway. Tila napuno na si Julio at naabot na ang kanyang limitasyon ng kanyang pasensya. Nagdilim daw ang kanyang paningin at sinakal niya si Gina. "Mamatay ka na! Hayop kang bungangera ka!" Yon ang sigaw ni Julio na narinig ng mga kapitbahay na hindi naman niya alam na seryoso na pala niyang papatayin si Gina. Sinakal niya ito hanggang sa hindi na nga niya tinigilan. Hindi na nakalaban si Gina at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Paglingon ni Julio sa kanyang kaliwa, naroon ang dalawa niyang anak na sina Lira at Mona. Nakatayo lang ang mga ito habang nakikita kung paano pinatay ng kanilang ama ang kanilang ina. Nang iiyak na sana ang dalawang bata, agad silang kinuha ni Julio at dinala sa loob ng kwarto. Kinuha niya ang isang unan at idiniin ito sa mukha ng magkapatid para hindi makahinga. Sa sandaling yon, nag-isip si Julio kung ano ang gagawin sa mga bangkay ng kanyang pamilya. Pumunta siya sa sementeryo nang kalagitnaan ng gabi. Dala ang mga nakasakong katawan ng kanyang buntis na asawa at dalawa niyang anak. Doon niya inilibing ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, umuwi siya na parang walang nangyari. At kinaumagahan, doon na nabalita na nawawala si Gina Manabat at ang dalawa niyang anak. Napansin ng isang kapitbahay na bukas ang pintuan ng bahay ng mga Manabat. Nakasindi pa ang radyo sa sala, may nakahandang almusal sa mesa, at naroon pa ang mga tsinelas ng mga bata. Pero wala ni isa sa mag-iina ang makita. Agad na pumunta si Julio sa himpilan ng pulisya para i-report ang pagkawala ng kanyang pamilya. Sa harap ng mga pulis at mga taong nanonood, halos manginig ang kanyang boses habang humihingi ng tulong. Kung sino man ang may alam kung nasaan ang asawa at mga anak ko, maawa kayo, sabi niya na todo drama. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Maraming voluntaryo ang tumulong sa paghahanap sa mag-iina sa mga palayan, irigasyon, kakahuyan, at mga abandonadong kubo. Naglabas din ng anunsyo sa radyo
at nagdikit ng mga larawan nila sa mga terminal ng bus at sa mga palengke ng karatig bayan. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ng mga investigador na may mga hindi nagtutugma sa mga sinasabi ni Julio. Sa bawat pagtatanong sa kanya, iba-iba ang kanyang sagot. Minsan iba ang oras ng pag-uwi niya, at minsan naman iba ang sinasabi niyang huling pagkakataong nakita niya ang kanyang asawa at mga anak. Lalo pang dumami ang pagdududa nang may lumapit na isa niyang kasamahan sa talyer. Ayon dito, matagal nang may lihim na karelasyon si Julio sa kabilang bayan. Unti-unti nang lumabas ang mga lihim na matagal niyang itinago. Hindi pala simpleng pagkawala ang nangyari kina Gina, Lyra at Mona. Habang lumalalim ang investigasyon, naging malinaw na may isang taong malapit sa kanila ang posibleng may kinalaman sa nangyari. Si Julio. Noong una, wala ni isa sa mga taga-Sigay ang makapaniwala. Kilala si Julio Manabat bilang isang masipag na mekaniko, mabait na kapitbahay, at mapagmahal na ama. Ilang araw matapos maiulat ang pagkawala ng kanyang pamilya, aktibo pa siyang tumutulong sa paghahanap. Para ipakita sa mga tao na wala siyang alam sa pagkawala ng kanyang pamilya, parang mind game ang ginagawa ni Julio. Nakikita siyang kasama ng mga pulis at mga voluntaryong naghahanap sa mga palayan, kakahuyan, at mga abandonadong bahay. Makalipas ang ilang araw, may isang matandang lalaki na pumunta sa himpilan ng pulisya. Siya ang tagapag-alaga ng lumang sementeryo sa bayan, isang sepulturero na doon na rin nakatira sa sementeryong yon. Ayon sa kanya, bandang hating gabi noong gabing nawala ang mag-iina, may nakita siyang isang lalaki na pumasok sa sementeryo sakay ng isang sasakyan. Hindi niya yon pinansin noong una dahil akala niya ay may dumalaw lang sa puntod ng kamag-anak at ginabi lang siguro. Pero nang kumalat ang balitang nawawala ang pamilya Manabat, naalala niya ang kanyang nakita. At doon niya itinuro ang lugar sa sementeryo kung saan parang may bagong pinaghukayan at tinabunan. Kasama ng mga pulis ang matanda. Nahukay nila ang bangkay ng mag-iina at isinailalim agad ito sa otopsiya. Pagkatapos nun, tahimik nilang minanmanan ang talyer ni Julio kasama ang matandang sepulturero dahil gusto ng mga pulis na makita ng matanda ang sasakyan ni Julio. At dito nga ay kinumpirma ng matanda na yon ang sasakyang nakita niya. Isang lumang Toyota Corolla na medyo kupas na ang pulang kulay. Kinunan na rin ng litrato ng mga pulis ang sasakyang yon. Pero hindi pa yon sapat para agad siyang arestuhin. Pero naging mahalagang bahagi yon ng investigasyon. Muli nilang sinuri ang lahat ng kilos ni Julio bago at pagkatapos mawala ang kanyang pamilya. Kinausap nila ang mga kapitbahay, mga kasamahan niya sa talyer, at pati ang mga taong madalas niyang nakakasama. At dito na lumabas na maaaring gusto nang magsama ni Julio at Teresita. Kaya nang dumating ang gabi ng pag-aaway ng mag-asawa, ay tuluyan na ring iniligpit ni Julio ang buong pamilya niya. Hindi ba, para lang sa isang kapirasong langit ay nagawa niyang paslangin ang buong pamilya niya. Partida pa ang pagkahayop niya dahil buntis pa ang kanyang asawa. Hanggang sa nabuo na nga ng mga pulis ang mga ebidensya at tinipon ang mga pahayag ng mga tao. Hindi nagtagal, isinampa ang kaso laban sa kanya. Nagsimula ang paglilitis sa Regional Trial Court. Isa-isang iniharap ng prosekusyon ang kanilang mga saksi. Isinalaysay ng tagapag-alaga ng sementeryo ang kanyang nakita noong gabing nawala ang mag-iina. Sumunod ang ilang kapitbahay na nagsabing madalas mag-away sina Julio at Gina noong mga huling buwan ng kanilang pagsasama. May mga kasamahan din si Julio sa talyer na nagsabing napansin nilang nagbago ang kanyang ugali at madalas itong mawala ng walang malinaw na dahilan. Ipinakita rin ng mga investigador ang lahat ng ebidensyang kanilang nakalap. Ipinaliwanag nila kung paano nagtugma ang mga ito sa mga sinabi ng mga saksi at kung bakit hindi tugma ang mga naging pahayag ni Julio sa mga natuklasan nila. Sa kabilang panig, itinanggi ng depensa ang lahat ng paratang. Sinabi nilang walang taong direktang nakakita kay Julio habang ginagawa ang krimen at puro hinala lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Sinubukan din nilang questionin ang mga saksi at sinabi nilang nagkamali lang si Julio sa ilang detalye dahil sa sobrang pagod at emosyon. Pero matapos ang ilang buwang paglilitis,
Dumating ang araw ng hatol. Ayon sa hukom, napatunayan ng prosekusyon na si Julio Manabat ang pumatay sa kanyang asawa at dalawa niyang anak. Ang magkakaibang pahayag niya, ang mga testimonya ng mga saksi, at ang mga ebidensyang iniharap sa korte ay sapat para mapatunayang siya ang may kagagawa ng krimen. Sa huling pagbasa ng desisyon, idineklara ng hukom na guilty si Julio Manabat sa 3 bilang ng murder. Dahil nangyari ang kaso noong dekada 90 sa Pilipinas, hinatulan siya ng 3 bilang ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong para sa bawat biktima ayon sa batas na umiiral noon. Ibig sabihin, 3 habambuhay na pagkakabilanggo ang papasanin niya. Kaya kahit mabuhay pa siya ulit, ay kulang pa ang lifetime niya para pagbayaran ang kaanimalang ginawa niya sa mga bata at sa asawa niyang buntis. Samantala, si Teresita Almerol ay humarap din sa sarili niyang problema. Kahit hindi na patunayang sangkot sa krimen at walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ng mag-iina, hindi siya nakaligtas sa paghusga ng mga tao. Napilitan siyang umalis sa bayang matagal niyang tinirhan at magsimula sa lugar na wala siyang kakilala. Habang buhay niyang dala ang bigat ng iskandalong sumira sa napakaraming buhay ng isang pamilya, pati na ng isang sanggol na masisilayan pa lang sana ang mundong ibabaw. Oo, mga kabayan, masarap ang bawal, sabi nila. Pero tandaan niyo na may mapait din itong kabayaran. Mag-subscribe po kayo sa channel para maabot na natin ang 1,000. Salamat.